Hello everyone, this is Pastor Rolly Espanto. Kamusta po kayo? Ano man ang inyong ginagawa ngayon, nasaan man kayo ngayon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bago tayo magpapatuloy sa ating talakayan ngayon, iniimbitahan po kayo na suportahan ang ating YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Huwag mo rin kalimutan pindutin ang bell button para po updated kayo sa susunod natin na mga videos na ating i-upload. Now, ang ating paksa sa video na ito po ay may kaugnayan pa rin doon sa ating series, Where is your hope? Nasaan ba ang iyong hope? Doon sa ating pinaka-latest na video na ating in-upload, tinalakay ko po doon ang ating topic, we need to be aware of our frailty. Kailangan malaman natin ang ating mga kahinaan. Now sa video na ito, ating pag-usapan, itong tinatawag na we need to know where our hope lies. Kailangan natin malaman kung saan natin inilagak ang ating hope. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, maraming mga tao walang panahon sa Panginoon dahil inubos nila ang kanilang oras at panahon sa pag-iipon o pag-iimbak ng kayamanan dito sa mundo. Inubos ang panahon sa trabaho, inubos ang panahon sa pagnenegosyo, at inubos ang panahon sa paggawa ng mga bagay na makamundo. Alam niyo po ba, minsan na itong tinawag ng ating Panginoong Hesukristo na hangal. Ang lahat ng mga tao na hinahanap ang kanilang hope, inilagak ang kanilang hope doon sa kanilang kayamanan, ay mga hangal. Ito po ay nabanggit niya doon sa kanyang mga disipulo at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa kanya at nakikinig ng kanyang mga salita o ng kanyang mga sermon. Ito po ang sinabi niya dito sa libro ng Lucas sa kabanata 12 at sa talata 16 hanggang 20. Ito ang sabi niya, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalik at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo sa iyong sarili? Marami sa atin ang mga hangal na akala nila na ang kanilang hope ay matatagpuan lamang, maranasan lamang kung sila ay maraming kayamanan, maraming pera, maraming ari-arian, kaya inubos nila ang kanilang oras at panahon doon sa pag-iipon, pag-iimbak ng mga bagay na lumilipas. Kapatid, walang problema kung ikaw ay magiging mayaman dahil sa pagsisikap mo. Walang problema kung lumalago ang iyong business. Gumaganda ang iyong career. Napupromote doon sa company.
nagkakaroon ng mga magagandang trabaho. Wala pong problema yon. Ang problema po doon is kung wala ka ng panahon sa Panginoon dahil inubos mo na ang iyong panahon doon sa trabaho, sa negosyo, at sa lahat ng mga bagay na akala mo magbibigay sa iyo ng hope sa buhay. Kaibigan, kapatid, ang tunay na hope ay hindi mo matatagpuan sa limpak-limpak na salapi. Hindi mo matatagpuan sa maraming bagay o sa maraming kayamanan na iyong naimbak o naipon sa buhay. Ang tunay na hope ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang tunay na hope. Bibigyan ka niya ng hope habang ikaw ay nabubuhay. At higit sa lahat, bibigyan ka niya ng hope kung ikaw man ay lumisan dito sa mundong ibabaw. Alam niyo po ba, kapatid, kung ipagpatuloy natin ang verse 21, ito ang sabi niya, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaibigan, mas mabuti pang dukha ka dito sa mundong ibabaw. Mas mabuti pang wala kang kayamanan dito sa mundong ibabaw. Basta may Diyos ka sa buhay. Dahil sigurado po, kung ikaw ay may Diyos dito sa mundong ito, kung ikaw ay nabuhay na nananampalataya kang Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ikaw po ay magkakaroon ng tunay na hope dito sa mundo at tunay na hope paglisan mo dito sa mundo. Pag ikaw ay humarap doon sa hukuman ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ng hope na ikaw ay makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Anong silbi, anong saysay ng inyong pagpapayaman dito sa mundo kung dukha naman kayo spiritually? Kung sasapitin mo naman ang kaparaswahan ng pangalawang kamatayan doon sa nagliliyab na apoy pagkatapos ng iyong buhay dito sa mundo. Tulad ng sinabi ko, walang problema kung ikaw ay magpapayaman, walang problema kung magkakaroon ng maraming ari-arian, gumaganda ang iyong career, magandang trabaho, wala pong problema. Ang problema po, kung wala kang panahon sa Diyos. Kaya po, mamuhay ka dapat ng balanse. Kung pinagtuusan mo ng panahon ang pag-iimbak ng mga bagay dito sa mundo, pagpapayaman dito sa mundo, bigyan nyo rin ng panahon ang Panginoon sa inyong buhay. Bigyan nyo rin siya ng attention dahil yun po ang pinaka-importante. Ang mga bagay na inyong naipon, naimbak, nabili dito sa mundong ibabaw, iiwan ninyo ito. Katulad ng mayamang tao na itinuro ni Jesus Christ dito sa libro ng Lucas, na kung siya ay mamamatay, kanino niya inilaan ang kanyang mga naipon. Kaibigan, lahat ng ating kayamanan, kahit ang iyong damit na kanyang isinuot, ay inyong maiiwan dito sa mundong ibabaw kung ikaw ay lilisan na dito sa mundo. Kahit ang iyong ring, kahit ang inyong kwintas, kahit ang inyong earrings, at lahat ng mga palamuti sa iyong katawan, maiiwan mo yan at walang ni isa ang madadala mo sa kabilang buhay. Yan po ang katotohanan. Isinilang tayong hubad, babalik tayo, mamamatay tayo ng hubad. Galing tayo sa lupa, babalik tayo sa lupa. Walang ni isa sa atin na isinilang sa mundong ito na may dala kahit peso, kahit anuman bagay na nadala niya ng isinilang sa dito sa mundo. Wala ni isa. Ganon rin ang paglisan natin dito sa mundo. Iiwan natin ang lahat at haharap tayo sa hukuman ng Panginoon.
Kaya po maging wise tayo sa ating mga decision. Ulitin ko po, ang tunay at totoo na hope ay hindi mo matatagpuan sa mga bagay dito sa mundo. Hindi mo matatagpuan doon sa magandang career. Hindi mo matatagpuan doon sa lumalaking negosyo mo o doon sa mga bagay na naipon mo o sa lahat ng kayamanan na naipon mo sa buhay. Hindi mo matatagpuan ang hope doon. Matatagpuan mo ang hope, ang tunay na hope, doon lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya po ang tunay na hope sa buhay na ito. Tunay na hope habang ikaw ay nabubuhay at higit sa lahat, siya ang tunay na hope kung ikaw ay mamamatay o lilisan na sa mundong ibabaw nito. Kaya kapatid, inaanyayahan ko po kayo, isama nyo ang pananampalataya nyo kay Hesukristo doon sa inyong negosyo, doon sa inyong lumalagong karyer, doon sa inyong trabaho, anuman ang inyong trabaho, isama nyo si Hesukristo. Isama nyo ang Panginoong Hesukristo. Mananampalataya kayo sa Kanya dahil siya lang ang tunay na hope. Sa Kanya mo matatagpuan ang tunay na hope. Sa Kanya mo matatagpuan ang tunay na ligaya sa buhay dito sa mundo. Kaya tanggapin nyo si Jesus Christ, tanggapin nyo ang Panginoong Hesukristo diyan sa inyong puso bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Yan lang po. Maraming salamat at God bless everyone.